once again. Ito na ba channel mga kabradsis? What's up mga kabradsis? Nandito na naman si Tanabas. Si Tanabas po mga kabradsis ay magpapatuloy na naman sa pagbahagi sa salita ng Diyos. So then mga kabradsis, I would like to request all of the viewers, all of the listeners sa atin pong vlog mga kabradsis ni Tanabas, no? Huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe at mag-like at mag-share naman sa atin pong topic po mga kabradsis, dahil kailangan po ito sa bawat sumampalataya ng Panginoong Hesus, no? Mga kabradsis, bigyan naman ninyong pansin ng atin pong aral, dahil napaka importante, napakahalaga ang aral ng Diyos sa atin pong mga buhay. Bagamat ang iba ay parang walang kabuluhan ang ginagawa nating pangubahagi sa salita ng Diyos, ngunit sa paningin ng Diyos ito po ay napaka valuable mga kabradsis. At ang mga tao pong nag-response sa mga taong nagsisiwalat sa katotohanan, sa mabuting balita ni Kristo, ay ang Diyos po talaga ay magpapala, hindi lang pagpapala, kundi may mga mapala talaga kayo na mga good things, lalo na sa pagdating ng hukom mga kabradsis. Kaya ngayon mga kabradsis, nais kong manawagan sa bawat isang sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesus, mag-subscribe, mag-likes po kayo, mag-share po kayo sa ating pong vlog o sa video po natin mga kabradsis. Napakalaki. Pwede ninyong i-recall mga kabradsis ang ating pong mga video ng mga aral mga kabradsis na kailangan sa ating pong buhay maging ngayon at sa magpakailanman, kahit sa kabilang buhay mga kabradsis, no? Malaking tulong sa bawat isa. Kaya mga kabradsis, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, no? Lalo na sa aking pong mga kapatiran dyan sa Atwok, Sangi, no? Sa mga all the world outreach churches, mga kabradsis, mga satellite churches, sa Atwok satellite, sa Atwok mga pioneering pastors. Kung kayo po yung nakapanood ni Tanabas, ayun pong kapatid, no? Na officially po ay talagang nagpapatuloy sa ministry sa Atwok Sangi, mga kabradsis, at mapanood niyo ako dito po sa YouTube, Tanabas Channel. Marami po tayong mga videos na ganap sa atin pong paglilingkod ng Diyos sa ating Diyos na buhay mga kabradsis. Huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-subscribe naman mga kabradsis, lalo na kayo pag sumampalataya po kayo ng Panginoong Hesus. Huwag ninyong idamot ang pag-subscribe, pag-click sa notification bell para updated kayo, kasi halos araw-araw po tayo, mayroon po tayong in-upload na mga video. Isuportahan ninyo itong atin pong channel, dahil ang channel po ni Tanabas ay nagbabahagi po ito ng katotohanan, salita lang ng Diyos sa Biblia po mga kabradsis. Hindi po ito walang halo po itong mga kasinungalingan, no, na tayo po ay gumagawa po tayo ng mga dogma, no, magkukuot po tayo ng mga tinatawag church history encyclopedia, dahil yung mga history na yan, yung mga kasaysayan na yan ay walang bisa yan, dahil hindi yun katotohanan. It is possible na tayo po ay pinagluluko, lalo na yung Google at lalo na yung encyclopedia na ang gumagawa roon ay mga malalaking religion. Walang iba nating pagtuunan ng pansin mga kabradsis. Wala po tayong iba na kailangan nating bigyan ng pinakamahalaga. Ito lang Biblia mga kabradsis, ang salita ng Diyos, dahil ito lang po yung tinuturing salita ng Diyos, ang Biblia mga kabradsis. Pag ang mga religion ay nagtuturo, gumagawa ng mga strategy para po tayo ilihis ang issue patungkol po sa totoong Diyos, sa totoong o sa katotohanan, yon mga kabradsis, pag dapat na kayong umiwas at iwan ninyo na yan, grupo na yan na hindi man lang nagbigay mahalaga sa Biblia. Dito lang po ang katotohanan. Hindi po pwedeng paghaluan po ito ng mga tradisyon yung mga pinaghahalo nila itong yung tradition at saka yung mga powers of the leaders of the church, yung mga katuruan ng galing sa Vatican, hindi yun pwede mga kabradsis. Sa Biblia po tayo mga kabradsis maniniwala mga kabradsis, no? Mag-ingat po kayo sa mga ngaral, mag-ingat po ang bawat isa na sumampalataya ng ating Panginoong Hesus. Mag-ingat po kayo sa mga nagtuturo diyan sa social media, sa mga
mainstream media nagtuturo patungkol sa Biblia, dahil itong mga grupo, mga malalaking religion, mga mangangaral daw sila, ngunit talagang itinitwist nila ang katotohanan para idepensa sa kanilang religion, mga kabrads. Kailangan ang bawat isa ang bawat isa sa mundo natin, no? Ang bawat isa sa mundo natin na mayroon talagang mangangaral, tagapagturo na nakaunawa at guided by the Holy Ghost, galing po sa Diyos. Holy Ghost, the Holy Spirit from God, mga kabrads. So nandito na tayo, mga kabrads. Tayo na po yung mag-umpisa din, mga kabrads. Ito po yung atin pong mga paalala. Dahil po sa mga churches po talaga, mga kabrads, may mga nangyayari at madalas po itong nangyayari na dyan po sa mga churches, mga kabrads, mga Christian church, no? Na mayroon talagang nangyari na itong mga ibang mga kapatiran ay nagiging sanhi sa pagbabackslide at pagpigil sa fellowship yung ibang sumampalataya. Kaya mag-ingat po tayo, mga believers of Christ, no? Lalo na kung ikaw po may ugali talagang parang imperialismo, may ugali na parang kang alas, no? Talagang mag-ingat ka sa bunganga mo para hindi ka magiging sanhi or offense para mag-backslide at para huminto sa paglilingkod ang iyong kapatid, no? Mag-ingat po kayo. Bago po tayo mag-Francis, daan po tayo sa maiksing panalangin. Ama, ikaw po yung mahabagi na Diyos na amin pong creator, tagapaglikha, at salamat po, Ama, na ang lahat pong makapanood sa vlog na ito, sa video na ito ay buksan mo po, O Diyos, ang kanilang mga pangunawa, kanilang mga puso't isipan ay magiging bukas at mag-absorb po ang maiksing paalala sa kanila na galing po sa banal na kasulatan. Salamat na turuan mo po sila, Ama, lahat sa amin ay turuan mo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu, the illumination of the Holy Ghost, na magiging malinaw sa amin ang mga diskusyon or mga pagpapaliwanag. Ito po ang pinapanalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kabrads, dito na po tayo ng kabrads. Dito po sa 1 Corinthians chapter 8 verse 12, sabi po dito sa unang Korinto kapitulo 8 versikulo 12. Ito po mga kabrads, no? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. Now, sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo, sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid, at itinanim ninyo sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Ito po, mga kabransis. Nang sabi po dito, mga kabransis, ang mga tao po'y nagkakasala daw kay Kristo. Bakit ba nagkakasala ang tao kay Kristo? Sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid, at itinanim ninyo sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Dito po, mga kapatid, pwede po ang bawat isa sa tao ay magkasala kay Kristo. Kapag atin pong talagang itinanim sa atin pong mga kapatid na sa kanilang mga isipan na maling paniniwala. Sa Cebuano po, mga kapatid, yes, babasahin po natin dito. So 1 Corinthians chapter 12 8:12, mga kabrasis. Sa inyo ni Ana, sa nakasala ikaw, batok sa imong mga igsuon o nagasamad sa ilang kaisipan. Sa riha nga maluya kini ikaw nagapagkasala, batok kang Kristo. Yon ang pagkasambi sa Cebuano, mga kabrasis. Nang nagkasala ikaw laban sa iyong mga kapatid dahil sinugatan mo raw ang kanilang mga damdamin. No? Nang sinugatan mo raw ang kanilang mga puso't isipan or damdamin, mga kabradsis, pag yun po'y manghina ng loob, no? Pag manghina raw dahil sa mga pinagsasabi mo na mga makakasugat, pagsugatan mo raw, tapos manglulupay pa yun, ikaw po'y nagkakasala kay Kristo. Ito po ang pagkakomit ng sin against Christ, mga kabransis. Pag ikaw po'y gumagawa at ikaw po'y gumagawa ng yung sinusugatan mo yung kapwa mo o kapatid mo, sinusugatan mo yung kanilang mga damdamin, no? Maybe sa pamamagitan ng parang nilinilang mo siya sa pamamagitan ng itinanim mo sa kanya daw, sabi daw sa Tagalog, itinanim ang maling paniniwala, no? Masakit yun sa kanila. Ngunit sa Cebuano, napakatindi itong sinabi na pag masugatan mo raw ang iyong kapatid sa kanilang mga damdamin, sa puso't isipan nila, sinusugatan mo raw, no? Tapos siya po'y manghina at manglulupaypay at maybe ayaw nang maglingkod ng Diyos. Managot po kayo kay Jesus sa kanyang pong hukuman dahil nagkasala ka kay Kristo. Pag yun po'y manghina ang kanyang loob sa paglilingkod ng Diyos dahil sa inyo, dahil sa tao na gumawa ng sugat, no? Pag sinusugatan mo raw ang kapatid mo. Ito po'y madalas pong nangyari, mga kabransis, na ang
sanhi talaga na ang atin pong kapatid ay manghina, mapanghinaan ng loob or ma-discourage talaga sa pagpatuloy sa kanilang pong pananampalataya, dahil ang iba po sa atin pong mga kapatiran dyan sa church ay yon ang naging sanhi na nag-backslide ang iba, dahil po may mga binanggit po tayo, may mga sinasabi po tayo na masama against them, or may mga binanggit po tayo na para po sila po'y masaktan. Kaya mag-ingat po sana ang mga sumampalataya ng Panginoong Hesus. Tayo po'y dapat maingat pag ikaw po'y believers of Christ, nasa church po kayo, ingatan mo yung bibig mo na huwag magsalita ng makakasugat sa kanilang damdamin, lalo na sa mga kapatiran ng mga bata pa dyan sa pananampalataya. Kaya pag-ingatan natin, no, huwag hayaan na ikaw ang magiging sanhi, dahil delikado yun. Minsan sa atin mga kabradsis ay magaling po tayong magpuri sa Diyos dyan sa loob ng simbahan. Tayo po ay nagpupuri ng Diyos. Nilwalhati natin ng Diyos sa pamamagitan ng atin pong bibig, sa atin pong mga bunganga. Atin pong pinapalabas ang mga pagpupuri, ang mga pagsamba ng Diyos. Ngunit ito din ang ginagamit natin na bibig para din ay i-cares natin ang ating mga kapatid, na tayo po ay magsalita ng masama akin sa ating pong mga kapatid. Hindi yun maganda. Ang sabi pong mga kapatid dito po ni Apostol Santiago, ito po si St. James mga kabradsis, napakatindi po ito. Ito po yung mga paalala na dapat mag-ingat ang bawat believers of Christ. Ito po si Apostle James. Ang sabi po nito mga kabradsis, pakinggan ninyo ng maigi dahil napakagandang pakinggan ito. James chapter 3 verse 9 up to 10. Ang sabi po dito mga kabradsis, no? Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao na nilalang sa kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupurit, pag-alimura. Hindi ito dapat mangyari mga kapatid. Yun mga kabradsis. At gusto ko pong ipagpatuloy dito sa verse 11. Bumabalong ba sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat? Mga kapatid, hindi magpamumuga ng olibo ang puno ng igos, o ng igos ang puno ng ubas. Hindi rin bumabalong ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Yun ang ilustrasyon ni Apostol Santiago. Dapat ninyong maunawaan lahat ng mga sumampalataya ng ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, bumabalong ba daw ang isang bukal ng tubig tabang at tubig alat? No, sa isang balong mga kabradsis, tandaan ninyo kung ano yung bukal dyan. Kung tabang yung tabang talaga, pag alat yun alat talaga. Hindi dalawa ang bukal ng tubig. Kung mayroon po kayong balon dyan, di ba? Kung tabang, kung alat, di ba? At mayroon po sinabi dito na hindi po makapamumunga ng olibo ang puno ng igos. No? Pag mayroon po tayong kahit anong klaseng puno sa atin pong kapaligiran, ay hindi yun mamumunga ng dalawang klaseng bunga. Yung olibo hindi mamumunga ng igos, yung igos hindi mamumunga ng ubas. Isa lang ang bunga ng igos, ang bunga ng ubas, ang bunga ng olibo ay olibo mga kabradsis. Kaya pagkatandaan po natin, no, kahit sa atin pong mga kapaligiran, bigyan ninyong pansin itong ilustrasyon. Kung mayroon po kayong mga tanim dyan ng mga punong kahoy, maraming mga, yung avocado, imposible naman yun na ang yung avocado mo mamumunga ng sinangguilas or kaimito. Hindi naman, ang kaimito hindi yun mamumunga ng avocado. Ang mangga hindi mamumunga ng kaimito avocado, kundi mangga avocado yun. Wala, hindi yun imposible mangyari yun. Kaya ginagawa ni Apostol Santiago itong ilustrasyon na tulad din ng isang balong, walang imposible na mayroong dalawang bukal ng tubig sa isang balong, maalat at tabang. Pag isa lang ang lalabas sa isang bukal ng tubig is matabang, alat, maalat. Yon ang nangyari. Ito din ang atin pong mga bibig, bunganga natin mga kabradsis. At sabi ng Apostol Santiago na ginagamit natin itong ating bibig sa pagpupuri, pagsamba ng Diyos. Ngunit ito din ang ginagamit ng tao para mag-alimura, no? Sa ating pong kapwa, sa ating pong mga kapatid, no? Ito po ang ginagamit din ng pag-alimura sa tao na nilalang ng kalarawan ng Diyos, mga kabradsis. Kaya pag-ingatan po natin ang atin pong mga bibig. No, pag ginagamit mo yun, ito na pagpupuri ng Diyos, dapat sana ang lumalabas po dito, walang pag-aalimura sa kapwa, sa mga kapatid natin dyan kay Kristo. Huwag mong gawin dyan, huwag mong gawin doon, no? Dahil isa lang ang source, isa lang ang ating bunganga, isa lang ang ating bibig, at ang lumalabas po dito ay talagang totally pagpupuri ng Diyos.
pagbiyaya at pagpapala, no, sa kapwa, sa atin pong mga kapatid. Bagamat mga kapatid, may mga sometimes we are sometimes fault sa atin pong mga pananalita dahil tayo po'y sumasakay, lalo na sa mga marites, no, sa mga marisol, no, tayo po'y parang sumasakay para magchismis po ang tao sa isang tao. Kaya ito, pag maalala mo ito mga kapatid, no, dapat itigil, hindi yun maganda. Ang sabi ni Apostol Santiago po dito sa versikulo 10, sa isang bibig nang gagaling ang papurit pag-alimura, hindi ito dapat mangyari mga kapatid. Ito ang sabi ni Apostol Santiago, na hindi ito dapat mangyari, na nanggaling sa isang bibig ang pagpupuri, pagsamba sa Diyos, tapos pag-aalimura, no, sa mga nilalang ng Diyos, no. Kaya mga kapatid, kailangan matuto na po tayo. At dito naman, no, pagkatandaan po natin, mayroon po talagang napakadelikadong consequence doon po sa mga taong magiging sanhi, no? Magiging offense or sanhi sa pagkakasala ng iyong kapatid. Dito po sa salita ng Diyos, napakalinaw ang sinabi ng ating Panginoon. Babasahin po natin mga kapatid sa Matthew chapter 18 verse 7 mga kapatid. Napagkahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Yun mga kabransis. Tandaan natin mga kabransis, sa daigdig po natin mga kabransis, hindi naman yun, it is a normal occurrence mga kabransis, na mayroon talagang tinatawag na sanhi ng pagkakasala. Napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala. So ito pa palang daigdig natin, parang nahirapan mga kabransis dahil sa sanhi ng pagkakasala. Mahirap daw ang kalagayan. Ngunit ang sabi sa ating Panginoong Hesus, the book of Matthew, yun ang sabi niya, dahil hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala. Hindi naman talaga ito mawawala, itong mga offenses, yung mga rason bakit magkasala ang tao, dahil mayroon talagang mayroon talagang temptation, mayroon talagang tinatawag na author of temptation. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus na hindi daw mawawala kailanman ang sanhi ng pagkasala, dahil ito po'y normal na nakapaligid po sa atin itong mga temptation, itong rason na tayo po'y nagkasala, yung mga sanhi sa pagkakasala ng tao. No? Ito po'y nasa libutan, nasa daigdig na po ito. Ito po'y normal na. Kaya lang, pagkatandaan po natin mga kapatid, sabi po dito ng ating Panginoong Hesus, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan ito. Yun ang warning ng ating Panginoong Hesus. Nakapangingilabot daw ang sasapitin ng tao. Napakadelikado pa pala ang sasapitin ng tao, na ladyan sa kanya nang gagaling ang tinatawag na sanhi ng pagkakasala, na siya po ang nagiging sanhi. No? Ang pinananggalingan ito, napakapangingilabot ang sasapitin ang mga taong panggagalingan nito. Ano bang panggagalingan ito? Diyan ang galing sa kanila ang sanhi ng pagkakasala. Na ibig sabihin, pag ikaw po ang naging sanhi sa pagkakasala ng tao, para ding ikaw ay ginagamit ng dyablo para tuksuin mo yung tao, para tuksuin ang tao sa pagkakasala, no? Kapag ikaw po ay sanhi nito, diyan sa iyo, ikaw ang ginagamit ng dyablo para ang tao po'y magkasala, at ikaw po ang ginagamit ng dyablo para po ang tao po'y bumalik sa pagkakasala, no? Tandaan mo mga kapatid, napaka pangingilabot ang sasapitin. Delikado. Kaya nga sinabi dito, mas mabuti pa raw, no? Ang sabi dito, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking galingang bato sa liig at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala sa isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Tingnan mo mga kapatid, minsan tayo po'y nagiging dahilan ng ating pong kapatid ay nanglulupaypay ng hina at hindi na nagpatuloy sa ating pong samahan, sa ating pong pananampalataya. Kaya mag-ingat po sana mga kapatid ang bawat isa, no? So, kailangan mga kapatid na huwag ito ibaliwala. Ito po'y napaka-importante na paalala sa bawat isa. Huwag ito ibaliwala. Kung maaari mga kapatid, kailangan mo itong i-share para naman yung iba na kumbaga sa tingin sa sarili nila sila po'y star sa kanilang church, star po ikaw sa iyong samahan, ngunit wala pong stars, Panginoon. Ngunit kung sino mang nagpakumbaba ay siya ang itataas. Kung sino man ang proud of themselves
kalaban po yun ng Panginoon. Yun ang sabi sa Santiago chapter 4 verse 6. Dito po, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Yun mga kapatid, no? Yun talaga, at sabi pa naman dito, atin pong dagdagan, 1 Peter 5:5, at kayo naman mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa, ayon sa nasusulat, kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob, mga kabradsis, no? Sabi ng ating Panginoon, kinalulugdan niya ang mga mababang loob, ngunit kinamumuhian niya itong mga taong palalo, no? Kaya kayo, pag iniisip ninyo na kayo po'y palalo, at tandaan ninyo, kinamumuhian ng Diyos yun. At dapat ang ugali ng isang Kristiyano ay laging mapagpakumbaba, no? Dahil itataas po ang mga mababang loob ng Diyos, tapos yung mga palalo ay kaniyang kalaban, kinamumuhian niya. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, no? Na minsan ang turing natin sa kapwa kapatid o sa bawat kapatid natin dyan ay parang sa tingin natin ay sila po yung mga walang kwenta, walang ambag. Huwag natin ganyan, no? Kasi nanalig yun ng Panginoon, no? Kung huwag kayong hindi tayo palalo dahil kalaban ng Diyos yun. Kaya huwag maging sanhi ng pagkakasala ng ating pong mga kapatid. Kapag ikaw po ang sanhi, mag-ingat ka dahil mabibigat ang consequence, nakapangingilabot ang sasapitin ng bawat isa na nagiging sanhi ng pagkakasala ng mga nananalig sa ating Panginoon Jesus. Kaya mag-ingat ang bawat isa. God bless sa inyong lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe, huwag kalimutan i-share at mag-like sa ating pong vlog, sa ating pong video, mga kabransis, at pagpalain kayo ng Diyos. To God all be the glory. Dakila ang Diyos, dakila ang ating Panginoong Isus. Purihin ng Diyos, purihin si Jesus. God bless.